Ayan. Yan yung mga quick guide to grow dill. O, diba? Ayan, hanapin natin. To dill. Kasi hindi ko nababasa. Ayan. Propagation. Pwede daw direct sow seed. So, yung mga buto direct sow. And can be allowed to reseed itself. Yung parang... May buto din ba yan? Oo, nagbubuto siya. Oo, yan. So, hayaan, kumbaga kung gusto mong maparami, hayaan mo lang malaglag yung buto para tutubo ulit. Okay. O kaya, itabi nyo yung seed, no? Kolektahin ninyo. Para pag namatay na po yung tanim nyo, pwede nang, may panibago na kayo buto itatanim. Pag bumulaklit siya, sigurado pag nakapag-produce siya ng buto, ano yan? Madededs na. Mamatay na. Kaya wag ko kayong magulat. Wag kayong masasad. Normal po sa kanila yan. Normal. Pag nakakapag-produce na ng seed, ay mamamatay na. Pero pwede mong i-hold yung pagboboto niya, Kuya Ramil, yung pamumulaklak niya. Ang deal parang hindi. Parang hindi mo maano. Kaya kailangan talaga pag deal, mo kagad. I-consume mo siya. I-consume. Okay. Hindi mo siya pwedeng prolong mo. Kumbaga, diba, bawa ang sweet basil, para hindi siya magbulaklak, ipoprune mo na ipoprune. Etong dill, mamamatay talaga siya. Kahit iprune mo na iprune. Okay. Eto, yung dill, from seed, 10 to 20 days daw to germination and 60-70 days sa first harvest. So, medyo matagal-tagal mo naman din palang babantayan. Full sun, 6 to 8 hours. 6 to 8 hours direct sunlight. Pwede po siya i-grow sa mga containers basta meron siyang adequate light. Pwede sa mga paso. Okay. Ang prefer niya ay moist ang lupa, pero wag niyo pong i-over water. Bawal ang waterlog. Kahit naman siguro ata. Kahit naman sino, di ba? Kayo nga, pagbaha, nagagalit kayo eh. Kangkong lang. Kangkong pwede. Kangkong waterlog. Sa tubig naman nabubuhay eh. I-harvest yung mga leaves as open as possible. So, i-harvest natin ng madalas or kaya naman, hayaan nyo na siyang magbuto at mamamatay niya. And yung mga peste na madalas umaatake sa kanya, Kuya Ramil, aphids daw, tsaka army worms. So, ang uses, rich in vitamin C, A, manganese, and iron. Maano pala to masustansya. So, sa culinary uses, pwede daw siya sa salad, sa dips, and sauces. So, gawa kayo ng mga dip ninyo sa mga nachos nyo o kaya sa mga crackers nyo. Yan, masarap daw yung dill and pati sa sauces. Ano bang sauces to? Kasi lakas ng aroma niya. So, konti-konti lang. Sa dami niyan. Pero kahit na maparami naman, isa lang naman ang aroma niya. Hindi balog. Hindi overpowering, yung palakas ng habang dumadami nilalagay mo, tumitindi, hindi. So, okay din siya sa fish and potatoes. Dill. Fish and potatoes. Ako sa isda ko linalagay para bang pag niyan, nalagyan niya yung isda, nawawala yung mga lansa na amoy. Sarap talaga. Okay. Dapat pala magtanim na tayo ng dill. Diba? Para kada ihaw, steam, broil, ano bang luto? Kahit ano? Kahit ihaw mo, steam mo, maganda. Basta may dill, okay.